Ay, magandang araw po mga Kapinoy. Umaga, mula ng linggo ng trabaho ay whatever it is. Work week. Work week. Sometimes hindi magandang pakinggan ng Tagalog pag if you will translate English to Tagalog, ano. So, the start of work week. At maliwanag pero umuulan. Ano, may araw, kita mo, oh, laki. Pero malakas ang ulan. Okay, so magandang araw po mga Kapinoy. Sa mga dako ng mundo kayo nandun. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ano, sana'y maging maganda ang inyong linggo at araw. Ano? So, nung isang linggo po ay nagbigay ng press conference itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano? At doon po, inamin na niya na nagkaroon nga sila ng handshake deal or according to Harry Roque, gentleman's agreement. Ano? So atin pong himayin at tingnan muna natin kung ano mga nakaraan baga. Ano? Ano ba mga nakaraan? So, yung gentleman's agreement or handshake deal with regards to the Ayungin Shoal ay nagsimula noong may lumabas na blind item sa Manila Times sometime a month ago na sinasabing nagkaroon ng agreement ang China at Pilipinas according sa Ayungin Shoal kung saan daw mayroon daw agreement ang Pilipinas at ang China na ang dadalhin na lang ay sa Ayungin Shoal ay yung mga pagkain ng mga sundalo at inumin at hindi na maglalagay ng mga construction materials para patibayan ang ating BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ano? Tapos, pagkatapos nun, noong Semana Santa, naglabas ng statement itong si Harry Roque, dating spokesperson ni Rodrigo Duterte, at sinasabing meron ngang pinasok si Duterte ng gentleman's agreement regarding to the effect na dadalhin na lang ng mga sundalo ay ang mga pagkain ng sundalo at inumin sa Sierra Madre, hindi na nga daw papasok. Bibigyan ng mga construction materials, ano? So it affirms what Manila Times was saying. Pero after a day or two, eto naman si Salvador Panelo, no? Another spokesperson of Rodrigo Duterte, na nagsasabing, aba, hindi totoo yan, walang pinapasok na ganyang agreement si Rodrigo Duterte. Kasi tinanong ko si Duterte, sabi niya. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sinasabi niya, wala akong pinapasok na ganyang agreement. Okay, so, aba, lately, naglabas ng statement naman uli this time si Chinese ambassador, ano? At sinasabing ang pumasok sa agreement sa kay Xi Jinping ay si Rodrigo Duterte. Ano? Sabi ay hindi, totoo yan. Totoo talaga na nagkaroon ng gentleman's agreement itong si Rodrigo Duterte at Xi Jinping. So, ang nangyari, napilitan ngayon si Duterte na magsabi. Kasi
alam mo naman, alangan sabihin niyang sinungaling ang China, no? Ay yun ang kanyang paborito at yun ang kanyang mahal na mahal. So, sinabi niya, okay, totoo na merong agreement diyan, pero status ko diyan sa West Philippine Sea. Okay. So, atin pong himayin, ano? Himayin natin ang ating yan. Ito na po. Yun po yung mga facts. Yun yung totoong nangyari. Ano? Ngayon, ito naman po ang ating opinion. Himayin natin. Let's deconstruct what happened and what are the statements, ano, ni Duterte at ano ba ang magiging implikasyon. Okay? So, ano ba talaga ang pinasok na when status quo? Sinabi ni Duterte na status quo. Ano ba talaga ibig sabihin nun? So, status quo po, ayun ay ibig sabihin, i-maintain na status quo. Kung ano po yung nandyan, yan na lang. Ano? So, that's status quo in a literal word. Pero, alam niyo po, meron po kasing noong 2002, nagkaroon po ng declaration of code of conduct between the parties, within the countries in South China Sea, including China. Alright? So, yung mga claimant po sa South China Sea, nagkaroon ng declaration of conduct of 2002 stating na ang mga the countries should maintain status quo, which means all those that are unoccupied features during that time will not be occupied anymore. Okay, so ibig sabihin po niyan, yung pong kung ano man yung naandun noong 2002, hindi nagagalawin. But they can maintain it, but hindi na nagagalawin. Wala nang ibang mag-occupy noong mga unoccupied features. Ibig sabihin, yung mga wala pang laman, huwag nang gagalawin. Wala nang magkiklaim. Katulad po ng Scarborough Shoal. Wala pong laman yon. So, walang dapat maglagay ng kahit na ano doon. Ano? At saka yung iba pang lugar doon. Ano? So, yung ibig sabihin po, yung pong mga mischief reef, yung ibang mga features doon na meron ng laman during the time of 2002 at the time that they entered the Declaration of Conduct, ay okay po yun. Naandun lang yun. Ano? They can maintain it or whatever, but they cannot put any more doon sa mga walang laman. Okay? Yung pong Ayungin Shoal, yung pong BRP Sierra Madre ay isinadsad po noong 1999 nung panahon ni ni Pangulong Erap Estrada. Ano? Isinadsad yan. For the main purpose na talagang to put a claim on that. Because that's part of our exclusive economic zones. Kasi po, yung China at ibang bansa ay nagsimula nang maglalagay ng kung ano-ano doon. Palagay ko, wala tayong pera pa noon. Wala pang technology. Ang ginawa ng Pilipinas ay naglagay ng claim. Naglagay ng isang commissioned war ship sa Ayungin Shoal. Yung Ayungin Shoal pong yan ay kuminsan pag low tide naka-elevate nakalabas. Pag high tide po nakababa. Okay? So yun po ang ginawa so ibig sabihin 3 taon na ang nakalipas simula noong nag-take effect ang Declaration of Conduct. So yan po ay sakop ng Declaration of Conduct. Meron na tayo diyan, nakalagay na tayo diyan. So wala pong yan po ay kasama sa maintenance of status quo. So hindi po ang ibig sabihin po noon, pwede po yan, hindi po yan aalsin kung gusto niya dahil may claim na ang Philippines diyan. At padalawa ay pwede nating i-maintain. Ano? Ngayon, ito pong balik tayo sa pinasok ni Rodrigo Duterte. Ano ba ang pinasok ni Rodrigo Duterte?
status quo daw. Pero hindi lang basta status quo ang nilabas ang ano niya, ang ginawa niya, no? Ang ginawa niya ay ah nag dinagdagan pa ng China ang kondisyon ng status quo. Ano 'yon? Aba ay pinagbawalan ng China at pumasok nag-agree si Rodrigo Duterte na hindi na patibayin ang BRP Sierra Madre. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, aba siya sige na, sabi ng parang ganito ang nangyari, no? O siya sige na, hindi na namin patitibayin yan. Yan ay sa isang buwan o sa 2 buwan o sa isang taon o sooner or later, it will collapse. At pagkatapos nun ay wala nang claim ang Pilipinas, so bahala na kayo. Yun. Yun ang ibig sabihin nun. Ano? So, para hindi man ho literally na pinamigay ang ating Ayungin Shoal, kung hindi, yan po ang implikasyon na maaaring mangyari. Ano? So, ano naman ang dapat gawin? At saka padalawa, yun nga pala po ay may mali din dyan si Rodrigo Duterte in a way na meron pong alam na niya noong siya ay pumasok ng 2017, alam na niya na meron ng deklarasyon na ang Ayungin Shoal, ang 9 dash line na kiniklaim ng China ay baliwala, ano? Walang epekto sa international law. At talagang ang sinasabi doon sa desisyon na yon noong 2016 ay ang mga lugar na yan ay sakop ng ating exclusive economic zone. Ano? So alam na ni Duterte yan noong 2017 na yan ay atin, and exploitation or lahat ng meron diyan sa exclusive economic zone sa atin yan. Abogado siya, alam naman dapat niya yun. Ano? Ang masakit pa nito, ano? Doon sa interview na yan lately, yung press conference na yan, ano? Ni Duterte lately. Kung saan inamin niya yon na meron na siyang agreement with China. Sinabi niya doon na hindi daw niya alam yung Ayungin Shoal. Anak naman ng tipaklong, ano? Hindi niya alam ang Ayungin Shoal. So, ano yung pinasok niyang agreement? Ano? Ano yung pinasok niyang agreement? Bakit siya pumasok sa isang agreement sa Ayungin Shoal na hindi niya alam kung ano yun? Diba? Pakinggan niyo po mabuti yung kanilang press statement. Na bigla, sabi ko nga, ano ba klaseng agreement ito? Hindi alam nung pumasok sa agreement kung ano yung pinag-aagrihan niya. Ano? Medyo katawa-tawa naman nata. Bakit siya pumasok sa agreement na yun na hindi naman niya alam kung anong pinapasok niya? Okay. So, definitely, ito pong agreement itong pinasok ni Rodrigo Duterte ay hindi po pabor sa Pilipinas. Ano? Ito po yung pabor sa mga inchik, sa mga China na ano ba ang kasi po, ano ba ang importansya nito sa China? Ano ba bakit ba pinipigilan talaga tayo diyan? Unang-una yang nga pong 9 dash line, ano? 9 dash line, kanila daw 'yan. Padalawa, alam po yung Ayungin Shoal ay parang napakalapit po sa Mischief Reef. If I'm not mistaken, it is a Mischief Reef. Yung po yung kung saan nandun yung malaking naval base na ginawa ng China. Ano po? Diyan po yung ginawa nilang island, artificial island. Hindi naman actually artificial. Ginawa ng permanente yun eh. Ano? It's just an island na ginawa na nilang naval base.
Nandiyan ang lahat yung kanilang meron na barko na pandigma, meron din yung eroplano kung hindi ako nagkakamali. So, yan po. Kaya yan po ay ayaw ng China na malapit sa kanila ang Ayungin Shoal. Kasi doon kitang-kita ng Pilipinas kung anong ginagawa ng China. Talagang napakalapit po. Ayaw nila nun. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng China, kung bakit na sa Ayungin Shoal na nandiyan ng Pilipinas. Isa pa, bakit mahalaga yan sa Pilipinas is because ang pong Ayungin Shoal ay malapit din sa Reed Bank. Alam po yung Reed Bank? Yung po yung kung saan meron pong pinaghihinala ang malaking supply ng gas na po pwedeng mag-supply sa Pilipinas ng napakaraming taon. Maaari pong hindi na po tayo aasa sa ating mga kuryente at sa ibang bansa para bumili ng mga LPG at saka o kaya ng mga gas o diesel para patakbuhin yung ating mga generator diyan sa Pilipinas. Yung napukor, mga kuryente natin. Hanggang ngayon po ay umaasa tayo sa supply ng ibang bansa. So yan po ay napakahalaga. So sa ginawa nitong si Rodrigo Duterte, ano bang maaari natin gawin? Abay, ang ng gobyerno, hindi ko po alam. Maaari pong ganito, para pumatak siya paparusahan siya sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At dahil lang po siya yan ay, meron po kasing provision doon na any government official who are causes inexcusable negligence, who causes damage to the government through his inexcusable negligence are punishable. So, baka po, pumasok doon. Maaari. Hindi natin alam. So, hopefully, dapat naman papanagutin itong ating dating presidente tungkol diyan. But it is for the government to decide. Okay, so siguro ang dapat gawin lang natin ngayon ay magsama-sama na lang po muna tayo, labanan itong pag-aagaw ng China sa ating mga teritoryo. At alam niyo po, yan pong paghiwa-hiwalay natin ng opinion sa issue na to ay tuwang-tuwa po ang China diyan. Napakadaling buwagin ng Pilipino. Regarding that, tinatakot ka pa lang. Hiwa-hiwalay na kayo, takot na. So, magsama-sama po tayo diyan. At least dito man lang sa issue na to, na tayo ang hindi po ito politika This is not a political issue. It is a sovereignty issue. Itong issue ng ating bansa. Okay? Napakahalaga po niyan na magkaroon ng integridad ang ating bansa at ang ating mga mamamayan regarding dito po sa issue ng West Philippine Sea. So, hanggang sa muli po. Bye-bye.